Nakakainis. Really? But sometimes alam mo, nakakatakot ka. Monster lang ang nakakatakot and I'm not a monster to be afraid of. Aish. Pwede bang pahabain mo naman ang pagsasalita ko? I saw him getting pissed so I shut my mouth for a while. Just for a while. He take a deep sigh before he start. You know what? It sounds funny but, Aish. I look at him, sabihin mo kung hindi bibirahin kita, Luke. Sa lahat pa naman ng ayaw ko yung nambibitin. What? Kaisay. Ano bang gusto mong sabihin at hindi mo masabi? Bakla ka ba, naiirita kong sabi. Into I'm surprised, bigla na lang niya akong hinatak palapit sa kanya. Bigla namang lumakas ang kabog ng dibdib ko. He looked at me intently na iniwasan ko dahil hindi ko siya kayang matingnan sa mata. What, me, bakla? That's insane and you know that. Kinilabutan ako nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking pisngi. And his voice, bakit parang ang sexy? Baliw. Baliw. What am I thinking? Oo na, alam ko. Ang tuhod ko, parang nawawala na. I tried to escape from him, pero mas lalo niya akong inilapit sa kanya na halos magyakap na kaming dalawa at magpalit ng katawan. Okay, I'm on now. Muntik na akong mapatalon when he placed his palm gently into my cheek. Kinikilabutan ako. I want you to know what I feel. He said almost whispering. I look into his eyes and, bakit parang kumikinang ang mga mata niya? Nakikita ko ang buwan sa mata niya. And my heartbeat, pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko. Palapit ng palapit ang mukha niya sa akin while malapit na yata akong mawala sa sarili. I didn't notice kung kailan ko isinara ang mga mata ko. I waited for something. Then, what the hell? Naramdaman kong lumayo siya sa akin so I opened my eyes. Inaantok na ako, nag-unat siya pa ng kamay habang naghikab. Huwag kang magpuyat ha. Bili nito then umalis siya nangangako. Leching anggoy. Napangiti ako. Ano bang inexpect ko? Wait. Di ba dapat magalit ako? He deceived me. Pero napapangiti pa rin ako. Aish. Ano ba? Janans or denies, POV. Denies, gusto ko talaga ng kwek-kwek at sago. Halos humaba na ang nguso niya sa pagtatantrums. Para siyang bata, ang aga-agang nagpunta dito sa bahay ko at nangungulit na magkwek-kwek daw kami kasi namimiss na niya. Hay naku! Mukhang kwek-kwek. Pabili ka sa manager mo. Huwag mo nga akong guluhin dito, David. Naglilinis ako, sigaw ko sa kanya habang pinupulot ko ang mga kalat sa sahig. Sanay na ako sa pag-iisip bata niya. Halos 4 na taon na rin kaming magkakilala pero parang hindi siya nagbabago. Nakakatawa nga siya kapag ang role niya sa movie ay boss na strict at suplado. Madalas na nagkakot si Derek dahil natatawa ako palagi sa itsura niya kapag nagsiseryoso. Ang layo kasi sa totoong David. Mamaya na lang yan, Denise, please. Bili muna tayo ng kwek-kwek at saka sago, please, at nagpupi-ayos pa sa harap ko. Yung mga kalat na iniipon ko ay nadadapurak na niya. Aish! Pabili ka nga sa manager mo. Ayaw ko nga. Magagalit na naman yun. Alam mo namang ang higpit-higpit nun pagdating sa mga kinakain ko dahil baka daw mawala ang mga abs ko. Kung bakit ba naman kasi kwek-kwek lang pinagbabawal pa sa kanya. Kisk! Ang higpit ng baklita niyang manager ha. Mamaya na lang, David. Ang dami ko pang gagawin. Hindi ko na nga alam kung ano ang uunahin ko, alam mo ba yon? Huwag ka na kasing maglinis, sanay ka naman na madumi ang bahay mo, di ba? At saka sanay naman na kami sa mga kalat mo. Tumayo ako ng diretso at tumingin sa kanya ng masama. Nang insulto ka ba? Sinasabi mo bang likas akong makalat, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. He pouted his lips. Anak ng tokong naman. Aya na naman siya sa pagpapakute niya. Look, David. We're not child anymore. Matatanda na tayo kaya huwag ka nang magpa-cute dyan, pero mas lalo pa siyang nagpa-cute. Aish!
Tulungan mo na lang ako para madali tayong matapos nang makabili na siya ng kwek-kwek niya. Aish, bakit ba hindi ko siya matiis? Nagliwanag ang mukha nito then bigla niya akong binuhat na parang bagong kasal. Aish, ibaba mo nga ako, sabi ko sa kanya. Promise tutulungan kitang maglinis pero mamaya na ha. Sabi nitong hindi ako binababa. Aish, ibaba mo sabi ako pero mukhang hindi niya ako pinapakinggan. Buhat-buhat niya ako hanggang sa makarating kami sa dala niyang sasakyan at inilapag sa passenger seat. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang bigat mo. Sabi nitong nakakaloko. Leki ka talaga, David, sabay hampas sa braso niya. I didn't notice na ganito na pala kami ka-close ngayon. Sa bagay, halos palagi kami ang magkasama dahil sa trabaho. At maski sa bahay ay palagi niya akong ginugulo. But I don't deny na nag-enjoy ako sa company niya dahil napaka-jolly niyang tao. Ni hindi ko pa nga siya nakikitang nagagalit maliban sa set. Uy, niningiti-ngiti natin dyan ha, sinundot niya ang tagiliran ko kaya napahagikik ako. Tingnan mo nga yung dinadaanan mo. Pagsusungit ko sa kanya. Tumingin ako sa bintana at tumingin-tingin sa labas when I felt something on Emma's hand. Napatingin ako sa kamay ko then tumingin sa kanya. He just smiled when he looked at me. Hindi na ako nagtanong kung bakit niya hawak-hawak ang kamay ko. Hinayaan ko na lang siya, total naman mongoloid itong kasama ko. Anong isda ang sumusulat? Biglang tanong nito. Napatawa naman ako and at the same time, napaisip sa tanong niya. Ano, suko ako, hindi ko maisip ang sagot. Puro fishball ang nasa isip ko. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Eday, fish. Saka siya tumawa ng tumawa. Napapailing na lang ako habang nakatingin sa kanya. Malala na talaga siya. Tieske. Arvin POV. A year later, I'm in the middle of a meeting when Ammo phone rings. I ignored it 2 times, pero nang pumangatlo na I excused myself to answer my phone. What is it, Anna? You only have 3 minutes to talk. Sabi ko sa kabilang linya. Ayaw ko pa naman sa lahat ay naaabala ako sa trabaho. Sir Arvin, she pauses. 2 minutes and 30 seconds. Sir. Teka lang po. She sounds weird, kaya nagtanong na ako. Ano bang nangyari, Anna? I heard her sighing. Sir, nawawala po si Baby Arvin. Bigla akong kinabahan. What? How, Anna? Di ba sabi ko sa'yo bantayan mo siyang mabuti? Sorry, sir. Inawanan ko lang po siya sa sala na naglalaro, tapos nung nagkrilang po ako, wala na po siya. Sir Arvin, sorry po talaga. Pinahanap ko na po siya sa mga staff dito, pero hindi pa nila nakikita. She said almost in a cracked tone, and I heard her sniffing. Pero hindi sapat yon para sa kapabayaan niya. Kapag may nangyari sa anak ko, Anna, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Then I pressed the end button. Nagmadali akong bumalik sa kausap ko and make myself excuse. Nagmadali akong tumungo sa sasakyan pabalik sa hotel where we stayed. Pagkakita sa akin ni Anna na nasa front desk, ay nilapitan niya kaagad ako. And I'm so done, no time to hear her excuses for Peter's sake. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Did you check the cameras? Sabi ko sa isang tauhan ng hotel. Kahit gusto kong magwala ay kumalma ako. Chine-check na po nila sir sa security room. Sagot naman nito. Tinanong ko akong saan ang security room at nagtungo doon. Tamang-tama naman na nahanap na nila ang file and there, asaw Emerson na lumabas ng hotel ng mag-isa. Ni wala man lang nakapansin kahit ang mga security. Agad akong lumabas ng room to find Emerson. Damn it. Dapat hindi ko na sila sinama dito. Sinama dito. Denies POV. Maingat kong binabasa ang nakasulat sa script na binigay sa amin para sa short movie na gagawin namin ni David. Maganda naman ang story kaya lang may mga scene dito na tiyak na mahihirapan ako dahil nakaka-relate ako. Denies, should we practice before we start on our kissing scene? Napalingon ako kaagad kay David, nakatabi ko lang habang inaayusan siya ng makeup artist niya.
Napatawa ako sa sinabi niya, what? Kahit naman most of the project magkatambal kami ay never kaming nagkaroon ng kissing scene. Yung mga kilig moments namin is only made while holding hand, hugging and intent eye-to-eye contact. Kung may kissing scene man, hindi pa nagdidikit-kat na agad. That's how we made our ending in every movie that we make. Sa mga teleserye naman, pamagaan ng mata sa kakaiyak. Iyak dito, iyak doon. Hindi mo pa nakikita, sinabi niya sa akin kung saan ko matatagpuan ang sinasabi niya. And I was like speechless dahil meron nga. Nagpapatawa ba sila? I said in disbelief. Ang tagal na namin sa karerang ito pero ngayon pa nila naisipan ang ganito. Yeah, nagpapatawa nga sila. How long I longed for this? Bakit ngayon lang nila ginawa? Sabi niyang nakakaloko. I glared at him pero pinagtaas-taasan lang niya ako ng kilay. Loko talaga ang mokong na to, imbes na mailang ay natutuwa pa. I know that I should not feel embarrassed because this is our work, to entertain the viewers. Pero naman magkaibigan kami, palagi pa kaming magkasama, palagi pa kaming magkausap. Professionalism, sometimes it's useless when awkwardness strikes. Hey, bahala na ang bahala. Ready ka na, Nis? Nakakalokong tanong sa akin ni David habang nagre-ready sa susunod naming scene. Magseryoso ka ng isang takilang sabay irap sa kanya. Narinig ko siyang tumawa ng impit. Pero nang tumingin ako sa kanya ulit ay seryoso na ang mukha nito. Inilapit nito ang sarili sa akin at bumulong. I'm always serious, denies. Napairap na lang ako. Ready, sigaw ni Direk kaya tinulak ko siya palayo sa akin at nagsimulang mag-concentrate. Action. I can't fight this feeling anymore, Hannah. He lifted his hand and slowly, he brushed my hair. Anong ibig mong sabihin now? Ang pisngi ko naman ang hinawakan niya. Hindi man kita mabibigyan ng magandang buhay, pero mabibigyan naman kita ng magandang lahi. Nagsalubong ang kilay ko. CT. What the hell, David, sigaw ni Derek habang ang mga staff ay nagpipigil ng tawa. Puffed. Sorry Derek, nakalimutan ko yung line ko. Paliwanag naman ni David habang nagkakamot ng ulo. Ayusin mo ha, sigaw muli ni Derek. Nilapitan naman kami ng mga makeup artist namin at niretouch. David ha, ayusin mo na. Sabi kong may babala. Pero imbes na sumang-ayon ay binigyan lang niya ako ng ngiti. Okay, get ready guys, sigaw ni Derek. Iniwanan na kami ng mga makeup artist at nagsimula ng mag-ready. Take the double joke. Action. I can't fight this feeling anymore, Hannah. Anong ibig mong sabihin? I always look at you even at the back. I always care for you kahit na alam kong kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Sinubukan kong pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo dahil takot akong kapag nalaman mo ang tunay kong nararamdaman ay baka layuan mo ako. He kissed Ewa's forehead, ako naman ay sinusubukang paluhayin ang sarili. Kailangan ko kasing umiyak sa scene na ito habang nagbibitaw ng line ang bidang lalaki. But I can't take it any longer. Habang nagtatagal mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. I take the risk kahit na nakasugal ang friendship natin dito. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ako naman ay nakapagpatulo na ng isang patak na luha. I love you, Hannah. Then he brushed his lips into mine, slowly and gently. At close my eyes, katulad ng nasa script. Hinayaan ko lang ang pangyayari hanggang sa yak! Porn, sigaw ng isang batang paslit kaya napasigaw na naman si Derek ng city. What the hell? Sino ang batang yan? Paano siya nakapasok dito? Galit na sigaw ni Derek. Agad namang lumapit ang ibang staff sa batang lalaki at pinapalabas ito. No. I can't live without Amwa Mom. Mom. Mom, sigaw ng bata at nagsimula na itong umiyak ng malakas. Kanino bang anak yan? Palabasin niyo yan, sigaw ni Derek sa mga tauhan na mukhang patayo na ito at papunta sa batang nagwawala. Mom! Mom! Get off of me, sigaw ng bata sa mga staff. Yes. May take 3 pa, rinig ko sa mahinang sabi ni David.
Inirapan ko ito at inambaan ng suntok saka nakiisyoso na rin sa may batang nagwawala. Lumapit ako sa kanila at binigyan naman ako ng daan ng mga staff na nagpapakalma sa bata. Mom! Mom! Mommy, sigaw nito nang makita ako. Tumakbo ito papunta sa akin at yumakap. Natigilan ang lahat at pati ako ay napapatingin na lang sa kanila, tanging iyak lang ng bata ang naririnig sa paligid. Mom, mommy ko. Iyak nito habang nakasubsob ang mukha niya sa biwang ko. Kita kong nagtataka naman ang itsura ng mga staff. At pati ako ay nagtataka na rin. I lowered myself para magkaharap kami ng bata. Ang cute niya. Para siyang doll. Lalaking doll. What's your name, little cutie? Ninisyan ko siya at saka pinunasan ang luha sa pisngi. Hindi siya sumagot. May dinukot siya sa bulsa sa suot niyang jacket at ibinigay sa akin ang isang picture. Dahan-dahan ko naman iyong inabot at tiningnan kung sino ang nasa larawan. Anas POV. Sumama akong maghanap kay Baby Arvin dahil hindi rin ako mapapakali kung maghihintay lang ako sa loob ng hotel at walang gagawin. Palingalinga kami sa bawat nadadaanan namin, nagbabaka sakaling makita siya. Nag-report na rin kami sa mga pulis at nangako naman sila na tutulong. First time pa lang ni Little Arvin sa Pilipinas, baka naligaw na siya or worst baka may kumidnap na sa kanya dahil hindi rin naman biro ang pangalan ng mga esketa. Uso pa naman ang mga masasamang loob ngayon. Wag naman sana, Lord. Damn it, sabay hampas niya sa manibela. Madilim na madilim ang aura nito at talagang mas nakakatakot siya ngayon kumpara sa mga ordinaryong araw. Hindi ko naman siya masisisi, mahal na mahal ni Sir Arvin ang anak niya kahit na minsan lang niya ito nakakasama. Sir Arvin. Shut up, Anna. So sorry talaga, sir. It's all your fault. He's only 5 at hindi siya pamilyar sa lugar na ito. You're so stupid. Napaka-irresponsible mo. All you have to do is take care of him for Pete's sake. Namuo ang luha ko sa mga mata ko. Hindi na ako kumibo dahil ayaw ko nang makarinig pa ng masasakit na salita mula sa kanya. It hurts. You know. Chris Kilvey. Hindi ko mapigilang mapataas ng kilay habang nakatitig ako sa BF ko at sa kandong niyang mukhang kuting na bata habang nasa dressing room kami. Are you sure that she's your mom, kid? Jebby asked. Kasama ko siyang pumunta dito nang tawagan ako ng personal assistant ni Jana. Yeah, I'm sure. Sagot ng bata. Sabi niya 5 years old siya pero kung magsalita akala mo matanda. Tis. Nagkatinginan kami ni Jana pero nag-iwas agad siya ng tingin. Oh geez. Tingin pa lang ng BFF ko mukhang may tinatago na siya. Well, it's with time to ask that batang kuting. Who's your father? Where you from? How sure you are that she's your mother? I think nagkakamali ka lang. Hindi siya ang nanay mo, right? So now, shoo. Balik. Ka na sa nanay mo. Sorry kung medyo rude ako, hindi lang talaga ako mahilig sa bata. Chris. Jebby says and gave me a warning look. Siya ang mommy ko, sigaw nung batang kuting na mukhang paiyak na. Parang naawa naman daw ako. Hindi siya ang mommy mo, pabulong kong sabi at pinagtaasan ko ng kilay ang bata. Mukhang natakot siya dahil humarap ito kay Jana at yumakap. Baka kamukha mo ang mommy niya, kaya napagkamalan ka niya. I-agree with Jeb, baka nga ganon ang nangyari. Napagkamalan ng bata na mommy niya si Jana, pero bakit iba ang nakikita ko sa reaksyon ni Jana? Bakit ang tahimik lang niya tapos namamasa ang mata? Ni hindi man lang tumutol sa bata na hindi siya ang mommy. Naabala pa tuloy ang shooting nila. We have to report this. Baka nag-aalala na ang magulang niya. Jeb said. Dinukot nito ang cellphone niya at nagjaw pero pinigilan ito ni Jana. Don't, Sir Jebby. May itatanong pa ako sa bata. Pwedeng mamaya na pakiusap niya. Natigilan naman si Jebby at maya-maya ay tumango rin. Tumahimik naman kami ni GT pero nakiusap si Jana sa amin na kung pwede ay lumabas muna kaming dalawa para makausap daw niya ang bata ng mabuti. Tis gusto ko pa man din sanang makisyoso.
Paikot-ikot akong naglalakad sa harapan ng pintuan. Katulad nga ng request ni Jana ay lumabas kami ni Jebby. Pero hindi ako mapakali. Gusto kong malaman ang pinag-uusapan nila. Tumigil ako sa paglalakad na nagmatapat ako sa pintuan. Lumapit ako dito at idinikit ang tenga ko sa pintuan. Stop it, Chris, mahinang bawal sa akin ni Jebby. Aside. Gusto kong marinig ang pinag-uusapan nila, pabulong kong sigaw sa kanya. Haish, sabi lang nito pero maski siya ay gumaya sa akin. Tis! Kunwari pa, gusto rin naman pala niyang makichismis. Where are you from, baby? Korea, mommy. Korea? Ang layo naman ng narating ng bata na yan. How did you find me? Promise me, mom. Hindi mo ako isusumbong kay daddy. Promise. I asked dad kung nasaan ka, mommy. But he always ignored me. Mas lalo ko pang idinikit ang mukha ko sa likod ng pintuan dahil hindi ko masyadong marinig ang sinasabi ng bata. At isa pa, lumayo ka nga ng konti, pabulong kong sigaw sa kanya. Inaagawan niya kasi ako ng pwesto. Tiesas. Sabi lang niya. Nang makarinig kami ulit ng salita ay napatigil kami sa pagtatalo at nakinig na ulit.